Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Enero 17, araw ng Huwebes. Ito ang ating regular broadcast ng Wealth of the Nation series. Huwebes, araw ho yan ng ating pag-weekly broadcast. Although, tayo po ay nagbo-broadcast din ng Martes kung may update. At syempre, Sunday Super Chat sa YouTube. Ayan, paalala ni Raikal Sabira na siya po ang gumawa ng ating opening video na tampok ay ang kantang Bagong Lipunan. Ito po ang inyong lingkod, Anton Israel. Kayo po aking malugod na welcome sa ating ika-46 episode ng WOTN. Of course, nandyan siyempre ang ating pagbati. Mamaya-maya lamang ating babati ng ating mga early viewers. Samantala, nais ko pong pasalamatan ang mga nagbigay may mga nagtaguyod sa akin mga regalo gaya na lamang ni Ross Martinez dito sa aking coffee mug na kanya pong ipinadala. At syempre dun sa kape, pinadalan din po ako ng kape ni Cecil Takahashi. Siya umuwi ng Pilipinas. Salamat Cecil sa iyong pasalubong at salamat sa iyo Ross. Ito ay kompleto na, may tasa na, may kape pa. Yan. Ako po ay malagod na ipapasalamat sa inyo. Syempre, ang programang Wealth of the Nation ay noon pa man, Episode 1 pa lang, Alien Talk pa lang, lagi ko na pong inaanunsyo na ito po ay self-funded, crowdfunded. Kayo po mismo, kung kayo nalulugod sa aking ginagawa, aming ginagawa dito, mari po ninyo ipahatid ang inyong appreciation sa pamamagitan ng Patreon, www.patreon.com/UFOSP. Mari rin po yan sa PayPal, kung kayo may balance, paypal.me/Tony Israel. Ang aking bank account number sa BDO ay nandiyan na po, naka-flash. At ang mga money remittance services na maaari po ninyong padalhan ay ang Cebuana Luilia W. Palawan at ang cellphone number na inyo pong itatala ay nandyan na rin po. Maaari rin po ninyo akong tawagan, maaari rin po ninyo akong text kung ano mga katanungan na nais po ninyong ipahatid. Siyempre, salamat kay Rose ng Jordan, kay Edwin ng Lucena na ngayon ay nasa Dubai, nagpapasarap, nagbabakasyon, kasapiling ang kanyang mga iha. At si Alfred T. ng Saudi, at Dingle, Iloilo, Roland R. ng Illinois, Nick K. ng New York, Celia C. ng Ireland, Cecil T. ng Tokyo,
Marlene J.S. ng Saitama ESC ng Taiwan. Kay Ferdy S., Betty V. at Chari N. ng Hong Kong, Marilyn A. ng Santiago City, Eduardo E. ng Rizal, kay Jilin G. ng Surigao, kay Naima G. ng Abu Dhabi, Zaldi DL ng UFOSP, Ace P. ng Uton, Iloilo at ng Scarborough, Canada, at siyempre kay Ate Florentina and Kuya Roger ng New York. Sila po ay nanonood sa YouTube. Maganda pala itong Smart TV. Nakikita ko yung iba nating mga viewers kinukunan nila ng snapshot at ako'y nandoon sa malakalaking TV. Salamat po. Ayan, sigarilyo pa. Hindi po tuloy. At maaari din po kayo mag-subscribe kung kayo po yung ma-miss ninyo ang alinman sa ating presentation dito sa Facebook Live na ayon sa ating feedback ay madalas daw mag-buffing. Dito raw sa YouTube tuloy-tuloy. Kaya kung nais po ninyong ma-catch up later ang ating mga live transmission, lahat po yan nakakompile na po sa YouTube, youtube.com/Tony Israel. At siyempre, pakilike na rin po ang facebook.com/alientalk. Anong sa ganon, ay makatanggap po kayo ng notification each time na tayo po ay magla-live. Samantala, ating bigyan daan ang ating mga pagbati. Tradisyon na po ito ng inyong lingkod. Okay, para din man itong mga pagbati na ito ay mabigyan daan din po ang ibang humahabol. Ano po? Bago po tayo pumalawig. Andyan siyempre si Nancy Abaygar. Good evening. Maylene Herasmo Bilyosa. Kay Maneses Amparo Yepis. Rosilo Aban. Jennifer Kadungog. Ana Misisar. Kay Vince Olivera Siapno. Good evening, Vince. Sherry Culiado. Nancy Sota. Jennifer Kadungog. Tapos na, no? Kay Alan Milebo. Kay Ramil Irig. Ariel Lacañeta. Cres Galihonia, kay Gudoy Raimundo, pangalan pa lang sanglaan na, V.C. Ayaw, Joric Ramirez, Hayete, Ireneo Magbanwa, Rosilo Aban, kay Jilin Gloria, kalamat Jilin, kay Vicente J.C. Pedra, yan, kay Edwin Esmilia, kay Jean Cruz, kay Rose Calleja, salamat, Army Lones Bote, kay Bien Arnold Sotelo Gavanes, Andelt Gina, Jeric Bueno, Nancy Abaygar, Leo Muñoz, Dominic Mateo, Ariel Hadulos, Catalina Bahamonde, Stephanie Valdez Zamora, kay Zandel Yobians del Prado, Ana Misisar, Lee Koji, Samuel Sabado, Jenny Lu Monteagudo, kay Ramil Ayrig, tapos na, kay Michelle Hilda Candelaria, kay V. Ayaw, gusto pa. Nancy Sota, tapos na. Hi, Faye Valdas ng Iloilo, Ben Alfafara, Remy Pispis, Daniel Estariha, James Manalo, Adrian Reyes, good evening sa iyo, Adrian. Kay Mary Yen, hi Mary, sana one of these days magkausap tayo sa air, ha? At kay RJRJ, si Lea Pakatang ng Sabah, Malaysia. Aurelio Valiente, Iya Carvajal, Iya, viewing from Taiwan. Gianfranco Uvilla, si Remy Pispis, tapos na yata, no? Kay Emily, yun, hihirapan ako, Milienos, Elizabeth Diaz, Goya Nieves, Sherry Dio Inover, Nestor Escat Corpus, kay Flora Bloom, ayan si Flora Bloom, Eduardo Espinosa, good evening, hope maganda ang topic nyo ngayon. Nelson Onjingin Pogi, uy Pogi talaga si Nelson, kay Map Remars, Edgar Palamitos, Arwen Garcia, kay Brad Louie Biagtan, Army Lonis Bote, tapos na, kay Dan Dagdag, uy Dagdag, wag magbawas ha, kay Jojeline Lazaro Pawig, Nazario Arce,
Kay Bradley tapos na. Kay James Mariano Manalo, Maribeth Delgado, kay Lipo Lipi Frenzy. Pauwi na si Lipo Lipi. Kay Ferdinand Salvedio Odivelas. Kay Mika Kimora Regio. April Santos. Isa pa itong baliktad. Irnan. Jane. James Mariano, tapos na. Kay Ara Oredina. Okay, maraming salamat. Currently, we have 107 viewers, 83 reaction. Ito, may umabol pa. Kay Jong Magsayo. Kay Cheryl Malye. Kay Lunita Resurrection. So far, we have 107 viewers, 83 reactions, and 100 comments. Okay, so, ayan, Rolando Delica. Ay, siyempre si Yoko na lagi kong namimiss to pagka hindi nakikita sa pagbungad, upang opening eh. Gusto ko pa, okay na, Yoko na, okay. Kay Michael Mirafuentes. Okay, sige. At bago po tayo tamalakay ng ating pong pakikipagpanayam sa ating panauhin, nais po muna mangawagan ni Mr. Maris Monfort. Ito may kinalaman po dun sa overwhelming response ng manawagan po dito ng matalakay po natin dito sa ating programa, yung programa na nila Maharlika Tribe One Nation. Hindi na raw kaya ni Professor Canunoy harapin yung mga nagkumontak sa kanya at nagtatanong tungkol dun sa membership, no? So naging matagumpay din yung kanilang sinagawang conference noong January 13. Kaya po't mananawagan po si Maris Monfort sandali bago natin tawagan ang ating panauhing si Jess Romualdez Marcos. Okay. Tuloy na natin si Maris. Hello. Hello Maris, good evening. Live na tayo. Magandang umaga. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa program ni Sir Anton Israel. Pinagpauna ko na ikaw ay mananawagan ngayong gabi dahil noong nagkaroon tayo ng pag-uusap dito with Professor Canunoy at Star 888, dinumog si Professor Canunoy ng mga katanungan kung paano pa-membership membership tabu yun dito. Okay, sige. Nasa yung pagkakataon, Maris? Yes. Salamat, Sir Anton Israel. Una po ay nagpapasalamat po sa mga nag-tip kay Professor Julian Canunoy regarding po dun sa maalab na pagtanggap po ng mga kalipunan ng Maharlikan sa buong mundo na tinatawag natin bansang Pilipinas. Nananawagan po kami dahil sa halos inaapoy po ng messages si Professor Julian Canunoy regarding po dun sa kung paano maging miyembro ng Royal Maharlikan Tribe One Nation. Binigyan po ng karapatan ang abang lingkod nyo, si Mr. Raja Maris Monforte Solanya, na tumanggap ng mga application form at ng mga registration form po ng mga gustong sumama sa Royal Maharlikan Tribe One Nation. May inihanda po akong group o kung saan pwede po kayong pumunta para po sa mga nasa ibang bansa at nasa karatig tabayanan po na every Rajanate ng Kapuluang Maharlika. Ang tawag po doon ay RMT1N group. Ngayon, kung hindi niyo po makita sa Facebook account, pwede po nating pumunta doon sa aking Facebook account na Maris Monforte. Opo, ang spelling po nun ay Mama Alpha, Romeo India Sierra, Monforte, Mama Oscar November, Foxtrot,
Oscar, Romeo, Tango, Echo, Monforte. Opo, opo. So, nagpapasalamat po kami din sa mga alab na pagtanggap ninyo. Sa pag-PM po ang Professor Julian Canonoy ay halos hindi na makatulog sa madaling araw kasasagot dun sa mga Sir Anton, yung pagsagot po sa mga private message po ng mga tao sa kanya sa iba't ibang bansa at ibang kapuluan ng Bansang Maharlika. So, binigyan niya po tayo ng authorization para po sumagot doon. Being as a spokesperson for the chief minister, ay binigyan po tayo ng karapatan para po kami na po ang tutugon sa anumang mga bagay-bagay regarding po sa application. Okay. Tapos po, regarding naman po dun sa ID natin, ay pipilitin po namin na maitugunan kaagad para po at least may deliver po natin, no? When it comes po dun sa ID, ipapaliwanag po namin kaakibat po kung paano po ginagamit yung ating ID na magiging benepisyo po ng individual na miyembro ng RMT1 Nation. Opo. Okay. Magkano naman yung ID? Actually po, ang ID po ay very minimal. Nasa 300 lang po pesos. Kaya lang, dun sa mga nasa labas ng bansa, maging dun sa medyo malalayo para ipadala po yung ID, ay ipagtanong na lang po ninyo sa mga JRS, LBC, or any pwedeng mapagpadala ninyo kung magkano po yung ipadadala nyo sa amin para po maipadala namin sa inyo. Kasi hindi po namin kayang sagutin yung pagpapadala dahil yung iba po nasa ibang bansa pa. Yan, understandable naman yan. At reasonable siyempre yung mag-charge tayo ng ID dahil mag-charge ng ID cost dahil may cost na corresponding cost yan at administrative cost. Yeah, yung pag-aayos lang naman yan talagang kailangan hindi maiwasang hindi tayo maningil pagdating sa ganyan. O hindi kayo dapat. Opo, madagdag ko lang po, Sir Anton. Yung pong ID na yon ay isang pribileyo. Hindi po yun parang ID na parang gagamitin ipang sa mga establishmento. May nakapaloob pong batas under Republic Act 8371 which is the APRA law. Yung indigenous law na kung saan po ay binibigyan po ng pribileyo yung mga indigenous na nasa Bansang Maharlika para po magamit yan. Hindi lang po dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Okay. Well, yan, siyempre, may pakinabang naman yan. Hindi naman yan basta-bastang for purposes lang na masabing kabilang sa organisasyon, kundi yan ay meron namang karampatang benepisyo na maaari nang mabawi sa iba't ibang kaparaanan. Partikular, sa discount na lang, malaki ng bagay yan. Opo. Okay. Magpapasalamat lang din po ako sa mga tumugon doon po sa ginawa naming consultative. Saka buong na po yun. Okay. Very good. Kailan ba ulit ang inyong muling consultative meeting o mga pagtitipon na inyo pong isasagawa in the future? Okay po. Sa susunod na buwan po, sa buwan ng Pebrero, ay inanyayahan po kami ng Royal Radianate ng Cagayan Valley. Baka doon po kami mag-set ng aming consultative economic meeting. Kasama po yung mga chief ministers, si Sultan Saud, si Prof. Julian Canonoy, at ang iba pang mga regional chief ministers po kung po pupunta. Kasama po yung economic team na binubuo po ng ating professor na Julian Canonoy. Para dun po pag-usapan yung iba pang programa na inilalatag po ng Royal Maharlikan Taekwondo Nation. Okay. Napaka-progressive po at saka natutuwa po kami kasi yung response
ng mga miyembro ay napaka-positibo at napakaalab. Very good, very good. Saan ka ba nila pwedeng makontak? Pwede mo bang ibigay yung iyong number? Cellphone Meron number? po akong, sige. meron po akong, para po dito sa mga nakikinig sa Pilipinas, maging siguro sa ibang bansa na rin, meron po akong cellphone number, 0947-848-9288. Pakiulit. Again. Okay, 0947-848-9288. Okay, sige Maris. Maraming salamat po, Sir Anton. Laging bukas ang ating palatuntunan sa inyong mga panawagan. Opo. Nagpapasalamat po ako sa lahat. At sana po ay magkaisa na po ang bansang Maharlika sa progresibo at pinaka-aktibong pananaw para po may taguyod po natin yung ating minimiting mabuti at magandang kayamanan. Okay. Hindi lang sa kabuhayan, isa puso't isipan. Okay, sige. Malapit na yan, Maris. Opo. Salamat po, Sir Anton. Salamat. Walang anuman. Okay, yan si Maris Monfort. Nananawagan dun sa mga nais sumama sa Royal Maharlika Tribe One Nation. Hindi na kaya ni Professor Canonoy. Okay. Professor, ako mag-fill up din ng membership form. Tabo yung membership yan. Tabo. Membership form, ha? Para sana meron kayong PDF form para mas madaling ma-print. Mari, siguro ipakitulungan si Professor Canonoy na magkaroon kayo, makapag-send kayo ng mga forms ang file format ay PDF para ipiprint na lang namin yan at sasubmit sa inyo. I-scan namin at may submit din po sa inyo. Okay? So, nasa na nga ba tayo? Mga updates po. Malapit na po at malapit na pong magkaroon ng Global Financial Reset, GFR, Global Currency Reset. Inuugong-ugong na po yan. Diyan po sa YouTube, particular dun sa website ni Anonymous, Q. No? Hindi na raw po talaga mapipigilan. 99% almost sure na magkakaroon ng GFR. Ine-expect na sa paggagawing meeting dyan sa Davos, Switzerland, ay announce na ito. Ayan. Ano ba ibig sabihin? May nagtatanong, Sir Anton, yan bang GFR na yan, maapektuhan na aming deposito sa bangko? Baka pag-gising namin, wala na kaming pera. Siguro naman hindi ganun ang epekto niyan dahil itong global reset na to, revaluation, kumbaga, i-re-evaluate yung mga value ng mga currency, ay ito po ay isasagawa sa institutional level. Kumbaga, among central banks, among the financial institutions. So, pinoprotektahan dito, iniiwasan, ay maapektuhan yung mga ordinaryong tao. So, hindi po natin ini-expect na tayo ay maapektuhan nito. Dahil ito po ay top-level discussion. Ang reset ay as much as possible, ayaw daw ipadama sa mga tao. Ayaw ito ipadama sa atin, ayaw na magkaroon tayo ng at least pagdududa o ng mga agam-agam tungkol dito. Kaya ang isa sa mga indikasyon na nagkakaroon na ng reset ay kapag nag-shutdown ng mga bangko, sabihin nag-offline, say for 2 days or for 3 days, for the next 72 hours, ibig sabihin po niyan ay tumatakbo na, in progress na po yung tinatawag na reset. So yan po ang isa sa mga ibig sabihin. Now, ano po ang role ng show signatory dyan sa reset? Of course, ang show signatory, sabi 13 years nilang trinabaho ito. 13 years na nagpagal ang show signatory para ito ay mabuo. Dahil dumaan siya sa napakahabang proseso. Inaprubahan, kinilala siya ng 34 institutions. Hindi po siya nagpresenta. Siya po ang hinanap. Yun po ang kaibahan. Yung iba nagpipresenta. Pero ito, ayaw niya. Pero pinipilit siya. Gampanan mo. Gawin mo. Hindi naman ikaw ang napili, ganun na lang. Dadaan pa ho yan ng
kumbaga masuring pagsisiyasat sa karakter, sa pagkatao. Binibiro mo, pagkatiwalaan ka ng yaman ng buong mundo. Kung meron naririnig natin yung Global Debt Facility nag-aayos ng mga pautang, meron din po palang Global Wealth Management na hindi natin alam. Saan galing yung Global Wealth na yan? Binibiro mo, kayamanan ng buong mundo, iaasa sa isang Pilipino, dahil yun ang inilagay ni Marcos doon sa kanyang last will and testimony, hindi mo basta-basta. Kung ang karakter ng isang papalit o ng sole signatory, hindi man nangangulugan tagang sole dahil siya ang final signatory, yun siguro yun ang pinaka-proper term na yun. Kung ang karakter nito masasabi nating may bahid. Ipagkakatiwala sa kanyang buong yaman ng mundo. Ang yaman ng buong mundo. Kaya matagal po ang proseso, inabot po ng 13 taon bago ito na isa katuparan. So, kapag napag-alaman natin na nagkaroon na ng reset, ibig sabihin, pinirmahan na yan ng sole signatory. Ibig sabihin, mahahayag na ang gampanin ng sole signatory. Ibig sabihin, tama yung ating mga natatanggap na impormasyon na nandyan ang sole signatory at yun ang una niyang gagawin, ang pagpirma ng GCR. So malapit-lapit na. Kung ine-expect dun sa programa ni Anonymous, may sasagawa sa January 22, 24, kapag yan ay natuloy o mapaaga pa, ibig sabihin, bukas na. At tayo ipapasaloob na doon sa tinatawag na redemption stages, redemption period. Ano po yung redemption period? Yun po yung proseso na yung mga pinakita kong dokumento, yun na po yung pagtutubos. No? Yun po yung mga representation noong mga pautang sa buong mundo, sa mga central banks sa buong mundo. Yun na po yung ginto, yun na po yung backup na kung tawagin. No? So hindi na po natin kailangan mangutang ng ginto, hindi na kailangan maglabas ng ginto dahil ang representation ng ginto ay naging papel. Sa pamamagitan po ng mga certificates na yan. So yan po ang tutubusin, yan po ang babayaran. Kanino babayaran? Doon sa mga nagmamay-ari ho yan. At sino nagmamay-ari? Di yung sa mga nagpautang. Sino nagpautang? Yan. Ang nagpautang, siyempre, yung mga royal families pala sa iba't ibang bansa. Doon pumapasok ngayon yung kinikwento, sinasabi sa atin Supremo tungkol doon sa royal families. Dahil ang mga nagpautang ng mga assets na yan ay ang mga royal family. Kaya pala, yung mga historical treasures nila, yung iba yung nandito sa atin. Narinig natin, sinabi ni Supremo, yung Excalibur, nandito. Sabi ni Yuyongko, yung corona ni Queen Elizabeth, nandito. Yun po nagsilbing collateral. Para maka-imprenta sila ng pera na may back ng ginto, yun po ang kinolateral ng ibang mga bansang walang ginto. Tayo naman, si Marcos, kung marami tayong ginto, patunaw siya ng patunaw, nagtutunaw siya ng ginto. Ayon doon sa aking nakausap, si Manong Leonie, nagtrabaho siya sa Pasar, diyan po yung Philippine Smelting Plant noon. Dadalawa lamang ang smelting plant sa buong mundo na authorized na magtunaw ng ginto na gagamitin for the purposes of backing currencies. Dalawa lamang. Ang isa ay sa UK at yung isa ay yung sa Pasar. Sa Leyte yata yan, yung tinatawag na Pasar. Pero yan na-shutdown na nga nung nawala si Marcos. Wala nang tinunaw na ginto nahinto Pero nung time ng peak nang yan, tunaw ng tunaw sila, double time sila at napakahirap daw magtunaw ng ginto. Hindi yung basta-basta kasi kailangan nila makuha yung 99.something na kalidad. Maintain yung standard na size na ginagamit purposely for this currency backup. Ngayon, nung nawala si Marcos, gusto raw itong i-privatize. Panahon ni Ramos, gusto nilang pasukin. Pero
hindi nila nakikita, hindi nila alam, may pumipigil na invisible hands. Meron mga iba, may account na nga sila. Meron silang pinangahawakang papel, may correspondence galing sa bank. Ikaw, Mr. Israel, meron kang 250 billion na deposit. Yung iba pinakikialaman. Pupunta doon sa bangko, hindi niya alam. Ako, hindi ko alam. Pupuntahan ko yun sa bangko. Tutubusin ko. Ano nangyayari? Kulong. Ba't ako nakakulong? Sino nagpakulong sa akin? May mga kumikilos na hindi nakikita. Dahil may nagmamay-ari ho na mga nasa mataas na antas ng lipunan. At kaya kahit ano pang dokumento meron ka, nakuha mo man yan kung saan-saan, hindi po yun sapat kung hindi ka recognize ng royal family. Nung mga namamahala ng global wealth na yan. Doon yun po yung naiintindihan natin. No? So, itong mga sinasagawa ngayong pre-redemption, nasa pre-redemption stages po tayo ngayon, yung mga keepers po nandiyan sa kabundukan, maaaring nyo na pong ihanda yung inyong mga stocks, yung mga inventaryo. Tingnan nyo po, kung meron kayong Zimbabwe, meron kayong Super Picheli, yan po ang mga uunahin. Dahil kapag nagkaroon na ng reset, ibig sabihin hayag na. Ang sole signatory, siya na po ang sisimulan na po ang pagtubos. Diyan sa mga keepers na yan, yung may mga hawak na kahon na ganyan, hindi po yan sa inyo. Tandaan nyo po yan, yung mga traders na bumili ng mga kahon-kahon, hindi po yan sa inyo. Huwag nyo expect na babayaran kayo in full value. Kasapangan ho yan. Dahil yan ho, doon para doon sa mga intended po yan doon sa mga keepers na entitled po sila ng, I think, 10%. Kaya babayaran ho kayo ng 10%. So, yan po ang susunod. Matapos itong reset, magkakaroon na ng redemption. Kapag nagkaroon na ng redemption, diyan po nangangahulugan, aapaw na ho at uulan na ng pera. Yan kasagwid mo yan When it rains, it pour. Hindi araw-araw umuulan. Kaya kapag merong naambunan dyan, na ulanan, ingatan nyo po yung pera na inyo pong matatanggap dahil sa proseso. Ito, ano po? So, dito sa akin pinaliwanag, itong mga nakikita ninyo mga papeles na yan na po ang representation ng gold backup. Hindi nyo na po kailangan, hindi na po natin kailangan hanapin pa kung nasan yung ginto. Unahin muna to. Yan na po yan. Yan na po yung ginto na yan. Kaya, isang hudyat, kapag nagkaroon na ng reset, yan ba ay maganap ng silently o ihayag man yan, ang isa sa mga sinyalis niyan ay ang pagkakaroon ng tinatawag na 72 hours offline yung mga banks. Pero good news niyan, ang sole signatory, ang magsasagawa niyan, ang pipirma niyan, ang magbibigay ng go signal ay isang Pilipino. Okay? So, mamaya kakausapin ko si Jess Marcos dahil during the early days ng ating pagtatanghal dito, 6 months pa lang pala itong Wealth of the Nation, 6 months pa lang, pero maganda po naging binunga. At during the early days ng ating exploration, si Jess Romualdez sa Marcos lamang ho nakapagpahayag na, oo nga, nasa inyong dokumento. Oo nga, nakapangalan sa inyo. Pero kayo ba nagdeposito? Kayo ba may-ari? Ngayon. Kasi meron po ako nakikita ngayong dokumento na binadadala sa akin. Meron pa nga isa, 500 billion na nakapangalan sa kanya. Siya. Nagtangkang kunin. Pagpunta dun sa Hong Kong, kulong. Pero pinawarningan muna yan. Huwag ka nang magtangka dahil hindi mo makukuha ito. Nakadami ka lang. Pag nagpumilit, kung may mga nag-i-sponsor, kung may mga nag-uudyok, kung may nag-finance, ayun, kulong ang inaabot. Pero, yung mga holders, halimbawa, ako dami. Hindi ko pinakialaman. Dahil alam kong hindi akin. Tahimik lang ako. May possibility na kayo ay matulungan ng sole signatory na mapunta o mabigyan kayo ng inyong karampatang reward. Kasi malinis ang inyong puso. Yan, kalinisan sa puso. Yung cleansing, well, nagaganap na yata sa Amerika. May mga ugong-ugong na si President
Bush, na yung Herbert W. Bush, ay hindi namatay sa natural death, kundi siya ay na lethal injection. Si McCain, ganun din, ugong-ugong ho yan. At may mga iba pang mga top-level personalities na sa ngayon daw ay nililitis. At nandyan daw sa Gitmo o Guantanamo Bay o kung saan man, at maaari sila ay masintensyahan sa pamamagitan ng military tribunal. At dito rin sa Pilipinas, maaaring mangyari yan. Warning. Okay, sige. Basahin ko muna to. Ang Bangko Sentral Governor Espinilla ay may naka-medical leave receiving treatment for tongue cancer. O yun. Kaya nga. At maanuhan natin yan, ha? Maobserbahan natin. Sir Anton, sa Iloilo daw may summit na magagawa. May release na daw po ng fund. Hindi ko alam kung anong summit yan. Pero hindi tayo involved dyan, ha? Okay, Sir Anton, next year daw ay cashless na. Hindi natin masabi. Yung pasar sa Leyte yan. Okay, sige. Sino po ang sole signatory? Good evening po. Gandang gabi po sa lahat. Secret muna. Ay gaya nga sabi ko natin dito madalas, kapag hindi pa nagaganap, hindi muna natin ihahayag. May reservation tayo, kailangan natin yan para hindi tayo magpahinga at hindi tayo mag-rely, no? Hindi tayo umasa. Importante yan sa isang mamamahayag tulad ko na i-maintain natin yung reservation na hanggang hindi pa nangyayari ay lahat yan indefinite pa. Okay? Pero so far, so good. Yan ang aking nakikita. At accurate yung kanyang mga binibigay na mga paunang informasyon. In fact, itong mga nagaganap ngayong January, ibinigay niya to sa akin na mga paunang informasyon noong December pa. Nagkausap kami sa telepono. Pero hindi ko ma-appreciate dahil wala akong naintindihan. Ang hirap intindihin nung una. Pero neto, nang makita ko na ito palang gunto nandiyan na sa mga certificate na yan. Hindi na kailangan pang halukayin pa yung mga backup dahil naka-backup na yan, naka-document na yan. At kung hindi ito magkakaroon ng reset, hindi tayo magkakaroon ng reset, hindi makakapag-imprenta yung mga bansa ng pera, may stale nga yung kanilang ekonomiya, may masasacrifice naman. Bukod pa, yung mga pera naipit na rito sa Pilipinas dahil gaya na nga ng napiliwanag ko noong nakaraan, parang imbudo na patak ng patak dito sa Pilipinas at hindi nagagamit, hindi nakaka-circulate, kumbaga. Importante kasi yung currency circulation. Bueno, atin munang tawagan si Jess Romualdez Marcos, no? At ako'y samahan dito sa ating babalangkasing topic. Napaka-importante dahil unti-unti na itong ma-unveil natin. Kaya pag global currency reset, pwede tayo magbunyi. Dahil simula na. Hello? Yes, magandang gabi. Opo. Nagtitrip yung aking Nagtitrip Kaya, Jess? Opo. Good evening. Okay, kasama ko ngayon si Jess Romualdez Marcos. Isa po sa mga unang-unang naging panauhin at nagbalangkas na itong Wealth of the Nation. Nang kasimulan namin yung episode number 1 kasama si Rose Calleja at si Kuya Ed Neri. Magandang gabi, Jess! Magandang gabi sa inyong lahat ng nakikinig. Magandang gabi po kay Kuya Ed Neri, kay Ate Rose. Ito, namunga na. Namunga na itong ating pagpapagal, Jess? Oo nga po konting tsaga-tsaga lang. Konting tsaga-tsaga lang. Yung kwentong barbero natin, namunga rin. Pero may naka-obserba, Jess. Sa ating apat, ikaw, si Rose, si Ed, ako, ikaw daw ang mas maalam. Hindi naman po siguro, lang po. Kung ikukumpara,
yung level ng understanding. May nabanggit ka, kaya kita inimbita dahil may nabanggit ka noon. Nasa iyo nga yung dokumento, meron kang ang ganyang gold certificate, na meron kang ang pinirmahan, pero ang tanong, sa iyo ba yan? Ba't mo nasabi yun? Base po kasi ito sa karanasan ko noong Just choppy. Pakiulit. Base sa karanasan mo? medyo nagpa-flashback feedback po yung module nyo. Okay lang yun. Okay lang siguro. Basta sa akin, okay ka man. Okay po. Okay po. Base lang po yan sa mga personal experience ko po. Na? Experience in terms of banking transactions. Basic lang naman po kasi yun eh. If you're dealing with banking institutions, yun po talaga yung kalakaran, no? Napag-usapan din po namin yan ni Kuya Ed Neri. Not unless ikaw yung ako yung unang sa inyo yan, not unless ikaw yung nag-deposit, di ba? Kahit kanino pa mapunta yung, let's say, when you open an account, ng checking account, kahit manakaw yung checkbook mo, saka yung passbook mo, kahit may pre-sign check ka na wala, automatic po yan, pag in-encash nila yan, standard operating procedure po na itawag yan sa may-ari ng account. That's right. Itong mga napag-alaman natin, marami rin palang meron ng account, no? At sila nakakatanggap ng report galing sa bangko. No? At malaki. May mga 500 billion, 750 billion. At yung iba natitempt na galawin. Yung ibang makukulit, inakukulong. Pero sila talagang nakalagay dun sa pangalan. May idea ka dyan sa mga ganyan noon pa man? Ano po? Noon pa man, may idea ka na ba na ganun, na nakukulong sila kahit sila talaga masasabi nating nakapangalan doon sa dokumento ng bangko, pero hindi sa kanila yon? You have to understand, for security and secrecy purposes, may mga tinatawag po sila na attorney in fact, or tinatawag in general yung mga trustee or katiwala. Yung ba, pag sinabing ng trustee ka o katiwala ka, madalas nakapangalan sa'yo pero hindi ikaw yung may-ari eh. Yung mga ganito pong deposit, ano po yan, in-accept po yan under doon sa tinatawag na trust deposit, no? Or yung pinorward ko po sa inyong mga information nun. Yun din po yung sinasabi ni Karen Hudes with regards doon sa trust agreement na pinasok ni Presidente Marcos noong early 50s with World Bank and IMF. No? Naka-trust deposit po yung perang ipinasok or yung gold bullions na ipinasok niya. Okay. Gaya nito, so, most probably po, gumamit po siya ng iba't ibang mga pangalan. Oo. Iba't ibang mga trustee. Meron ho dyan na merong pangalang lumalabas si Attorney Pihaw, Juan Ponce Enrile. Yes. Oo, may mga marami ho, may danding gawang ko pa. So these are business people who has knowledge in how to oversee particular projects and programs of the money that was entered into that particular trust account or trust agreement. Pero it doesn't necessarily na sila yung nagmamay-ari ng sila yung original owner ng pera. Correct. Gaya nga nito, sabi ni Manesis Yepis, may kaibigan ako na nagpunta sa Hong Kong kasi inutusan daw siya ni Marikit, anak daw ito ni Apo Makoy, upang mag-claim ng kanyang mana. Hanggang ngayon, wala na kaming balita kung ano nangyari sa kanya dun sa Hong Kong. Ngayon, baka nga nakulong. Ha?
Wag naman sana. Most probably. Oo. Now, napag-aalaman natin no, dito sa Wealth of the Nations, Jess, na ang nagmamay-ari pala nito ay ang mga royal families karamihan. Sila ay parte ng tinatawag na Global Wealth Management Team. At ang naging collateral pala nila ay yung mga historic pieces na meron sila kasi wala nga silang gold, no? Ang Pilipinas siyempre may ginto at si Presidente Marcos ang naatasang mag-ayos, magtago ng kanilang identity dahil ayaw nila na sila ay mapatay. Dahil napakalaking wealth pala nito, Jess. At yung mga royal family ng Indonesia, Malaysia, ganun kasama rin pala dito? Hindi man naririnig mo? Tama po. Lumalabas po sa mga early Facebook thread, no? Yung tinatawag po nilang Asian Dragons or Asian Royal Dragons, no? Kung titingnan po natin, ang mga gumagamit po ng simbolismo na yan is yung yung Chinese royalties, Korean, Japanese, no? So, yun po yung significant symbol, pero it connotes the association of all the Chinese royal bloods. Kasama na po dyan yung Thailand, Brunei, Malaysia, saka yung yung pre-Hispanic Filipino royalty. Okay. Now, ipinauunawa na kung bawat bansa may kanya-kanya halimbawa ang central bank. Ang pinauunawa, itong mga central bank kung ang culture nilang pamamaraan ay ang mangutang at nagpapautang, di ba? Tama po. Gaya nga nung napag-usapan namin ng ating panauhin doon sa Sunday Super Chat na si Victor Cañete, sa Amerika puro utang. Nagpapautang, pinauutang, at maging itong mga bangko ay walang kanyang puhunan, kundi ang pinapaikot na pera ay galing din sa tao na kanilang inutang pero pinalalabas na deposito pero inuutang ng bangko yun sa mga depositor niya, di ba? Tama po. Ngayon, itong mga central bank pala, pumupunta doon sa mga royalty, thinking na may mga asset ito, at itong mga royalty, ang nagpapaunlak na pautangin itong mga central bank. At tatakbo rito, halimbawa, nung panahon na yun nung panahon ni Marcos, yung mga royalties ay nagpupuntahan dito sa Pilipinas. Gaya ni Juan Carlos de Bourbon, yung Shah of Iran, nagpupunta rito yun noon. Pero nung nawala si Marcos, wala ka na rin makita ni isa sa kanila. Now, doon lumilitaw ngayon na talagang may kinalamang malaki itong si Pangulong Marcos na siyang naatasan na itago ang kanilang participation dito dahil takot sila na baka mapatay, maplunder, girahin. Now, sa tingin mo tama yung aking analysis tungkol dyan? Almost close to perfected po. Kasi you have to understand, tradition din po ng mga royal family. Sinasabi nga po, ang emperor ng Japan, kung konti lang ang nakakakilala niya noong unang panahon, no? The identity of the emperor is only limited to the people closer to him. Okay. So, ganun din po. When they always do things in yung behind the veil. That's right. Or in secrecy. No? Kasi nangyari nga po yung marami pong nangyaring ganyan. Pangalawa, yung nangyari sa Shah of yung royal family sa Russia. Yeah, that's true. Yung the last Tsar, no? Tsar, mga ganyan. The last Tsar of Russia. Opo. Yung family niya, napatay po sila. Ang nag-survive lang po, yung relatives, no? Pero yung the immediate family ng Tsar of Russia, namatay. Ang speculation nga ho, isa sa mga anak ng bata yung naitakas. Yung lumabas sa state. Yeah. At the same way, yung mga ibang royal families din na nagtatago at hindi nagpapahalata at namumuhay na lang ng simple, pero sila ay kumikilos sa background na lang.
Tama po, tama po. So, kung umuugong-ugong naman din chismis na sinasabi itong Queen Elizabeth ng Inglaterra ay hindi yan ang totoo, may possibility rin na siya ang nasa front pero sa likod niya yung mga totoong true-blooded, royal-blooded people. Mahilig ho kasi sila lagi nasa likod eh. Di ba? They always govern in shadows eh. This is how they go around and protect themselves from possible risk of harm. You know? Ayan, okay. Tawagan natin uli si Jess Romualdez Marcos. May katanungan dito. Sabi, basahin natin yung comment ni Mary Yen. Most of them are just dummy accounts. It had to be countersigned and had to get a green light from the grantor. That's what they said. Ayun, kaya siguro yung iba ay hindi hello, Jess. Opo. Okay, naputol tayo. Sige. So, ini-establish natin kasi itong pag-aari, no? Meaning, dito daw makikita, sabi sa akin ni Mr. Leonardo, na aking mentor na taga Cebu, doon daw sa last testament ni Marcos, nakalagay doon, for the Filipino people, 70%. Opo. No? So, hindi nangangahulugan na kahit nakalagay doon, for the Filipino people, magka-ari ng Filipino people yon. Hindi po kasi medyo open-ended saka general term po yung ginamit ni Presidente. Meaning? It can also represent the present and it can also represent the future Filipino people. Pero hindi yung Republic of the Philippines, siyempre, kundi yung Filipino people. It pertains to the welfare and development in general of the Filipino people. Pero this does not exclude all other nations kasi ito nga collective wealth, no? Wealth of the nations nga ito. Kaya nagkataon na ang namahala ng asiwa, ang arkitekto, si Pangulong Ferdinand Marcos na sinasabing buhay pa daw at gusto nang umuwi, ay mapapasalamatan natin kapag ito, ang lahat ng mga sikretong ito ay mabubunyag sa atin with greater accuracy. Itong atin, ikwentong kutsero pa rin ito dahil hindi marami tayong mga namimiss na detalye, no? Apo. Now, Jess, anong ang nakikita mong direksyon na may naipalabas akong mga ganyang certificate at sinasabi na sa pre-redemption tayo at very soon magkakaroon ng reset and pasok tayo sa redemption stages. Sa tingin mo, ito na nga? Tama naman po yung proseso eh. 5 years ago, 2011, nilang 5 years ago, 2011 pa po, no? When I started my Facebook account, na-encounter ko na po yan mga treasury boxes, yung mga information na yan. Yun nga, even then, the direction was to eventually go back to the gold standard. You have to understand, binigay ko nga ako sa inyo yung mga data mula nung 1983 onwards, upward trend ang presyo ng gold, no? Even from 1970s, ang laki po ng development ng gold prices in troy ounces, no? So it only indicates the increasing value of the gold, especially those who holds it and who owns it. Okay. Andali ha. Okay. So, ito na-establish natin yung ownership nitong asset na to. Yung ownership ng global wealth na ito. Na hindi naman siguro masama kung marami ang nagkamali, marami ang naligaw. Dahil ngayon lang nga ito, nakalagay nga doon, cloak for secrecy. At unti-unti lang natin itong binubuksan. So, nangangahulugan, ito ay pag-aari ng mga iba't ibang
mga may impluwensyang tao na mga royal families na merong kanilang mga historic treasures na ginamit, pinadala sa Pilipinas dahil ito ay ginawang collateral. Maging pala ang Vatican, Jess, ano? Opo. O, kaya pala siguro, bakit dinala dito yung kanilang mga ari-arian ay dahil nga dyan, ginamit na collateral. Pero dito sa sinasabi mo, halimbawa tutubusin na ng sole signatory o ng redeemer, at yung sinasabi mo na dapat ginto ang pantutubos? Logically, kaya nga po nung na-arrange po yan, ang ibinigay nilang kapalit for the PNP or for President Marcos to eventually provide them with the gold backup or gold collateral for their country, yung kanilang royal treasures, no? Yun kasi wala naman silang ginto. Kung ano yung merong mahalaga sa kanila, parang nag-trade sila. Ito yung collateral namin, no? That's right. Tautangin mo kami ng ginto, Mr. President. Tutubusin namin sa iyo yan. So, by default, ironically, yung alam ni Presidente Marcos na it's a talk among all the royal families in the world. Na yung iba, hindi rin naman nila kakayan. It's either they'll give concession to what has been discussed and what has been planned for the greater good of humanity. That's right. For the greater good of humanity. So, itong ginagawa nilang crackdown, ngayon nangyayaring crackdown sa Cabal, part of that already is happening, right? Opo. Kaya sa tingin mo, sana magpatuloy-tuloy ito at nang sa ganun makita natin ang tagumpay na ating inaasam. At tama ka ever since nang simulan natin ito na although na hindi natin natutukoy pa kung ano ang participation o yung role ng mga royal family na nababanggit kadalasan ni Supremo. Ngayon lang natin yata na-elucidate ng greater depth, no? Kaysa dun sa nakaraang pagtatanghal natin. Yes? Opo, tama po yun. Opo. Okay. So, ano ang iyong mga outlook now na balangkas natin ito? Anong iyong mga outlook at anong mga expectations mo in the coming days? Kaya nga po, kung titingnan nyo, the initiative was taken by the Asian royal families, no? Representing the different countries, no? and different kingdom within Asia. These are all royal families, and yun yung ano ba ang tanong nila? Ano ba mangyayari sa humanity for the next 100 years, no? When most of them would be transferring their authority and their kingship to their sons and daughters. So, will they follow the given mandate? Kaya lang ho, yung degradation of our environment. Initially, they're looking at going to Mars or other planets for expansion. May initiative din na to resolve it within among ourselves, no? Clean our acts, no? Get our house in order. Yes. Siyempre, nandiyan yung tinasabing cleansing. Yung mga naging salot sa lipunan ay pagbabayaran nila ang kanilang mga nagawa. At may nabanggit ka, naalala ko ngayon lang, na noon sinasabi mong insured yan ng Lloyd's of England. Okay, paliwanag mo nga uli yun. Dahil I think malaking relationship nito dito sa mga nangyayari na hindi nga nagagalaw itong mga assets na to. So, pero hindi natin ligaw tayo kung paano naging pumasok yung Lloyd's of England. Anong pagkakaunawa mo doon? Kasi po, ang number one question lang is, what is the last remaining empire in the world? Okay. Ano ba?
Ano po yan, British Empire. Sige. Isa lang po yan sa nag-exist, no? Ang Roman Empire kasi is represented by Vatican. Titingnan nyo nga ho, so London plays a vital role, especially the British royal family. Kung titingnan nyo, ang Lloyd's of London is the number 1 insurer and reinsurer in the world. So, may access sila. Singapore was created by the British royal family. Okay. India was created by the British royal family. Or yung Malaysia was created by the British royal family. India, kasama ng India diyan, ano? So marami, no? China was for a time naging colony ng British yan, no? And even the Philippines for 4 years naging colony ng British. So ibig sabihin pala, noon pa man, kahit hindi natin akala natin pag-aari ni Marcos, pag-aari ng Pilipino, at gaya halimbawa nung ginto na sinasabing kinuha dyan sa Central Bank ng panahon ni Noynoy Aquino, posible na ang Pangulo mismo noon na si Noynoy Aquino ay hindi nila alam ang origin ng ginto na yan na nakalagak sa Central Bank. Akala nila pag-aari ng Pilipinas yun. Pero hindi. Yung pala ay pag-aari ng collective wealth, ng global wealth. So hindi dapat nila ginalaw yun. Ayan tuloy, nalagay ngayon sila sa kinasasadlakan nilang pagharap sa kaso. At for one, nakumpiska yata nakumpiska yun at nasa Spain na daw ngayon yung ginto. Anticipate po na. So, talagang closely monitor dito na hindi mo parang may invisible eyes, may invisible arms na kumikilos kahit tatago ay ninanakaw ay hindi nakakalusot o mahirap ilusot. Wala ka naman po kasi pupuntahan eh. Meaning? Lahat naman po yan eh. The royal family had their own network of people. No? They own the banks, partly and indirectly. Kasi sila nag-set up ng global financial institution eh. That's right. So it's getting clear now. Clearer, ha? Sila nag-set up ng banking institution. Maging sabi mo nga, na according sa research mo, itong central bank natin ay pag-aari ng? Ngayon nga po, lumalabas na pag-aari na po ng mga bankers yan. No? Kung pinrivatize nung umupo si Presidente Ramos, naputol. Okay, it's getting more exciting. Kasi itong Bangko Sentral, kala natin gobyerno. Tawag yata si Jess. Okay, bigyan muna natin habang hintayin natin yung tawag ni Jess. Sabi ni Sena, good evening kay Professor Bing. Yeah, right. Na meron pang RF na hindi pa lumalantad. Ano pa itong RF? Ano nga ito, Professor Bing. Okay, sige Jess. Tungkol dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun po, di ba? Nagkaroon po, issue po ng executive order si President Fidel Valdez Ramos authorizing the privatization of Central Bank or Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon po, lumalabas ngayon sa mga information, you have to understand, 1949 po, in-establish ang Bankers Association of the Philippines. 1949. Ano po ang mandate nila? To provide policies, rules, and procedures on how banking institutions provide monetary policies, no? Okay. And help the Philippine government in its international monetary activity. So, noong 1964 po, you have to understand, 1949 din yata or 1950, sabi ni Karen Hudes, na-create ang World Bank saka IMF. So masyadong dikit, no?
So, nagko-coincide nga lang po na tama nga na the whole financial system was established after 1945 Second World War. Now, 1964 po na incorporate sa SEC yung Bankers Association of the Philippines. Mhm. Ang Bankers Association of the Philippines po is an association of all bank owners, no, and banks in the Philippines, and even foreign banks who had branches in the Philippines. Okay. At the present po, 29 major Philippine banks and 20 foreign banks with Philippine branches are their association members. Mhm. Ngayon, yung association na po yan daw po ang nagmamay-ari at ng Central Bank of the Philippines. Mhm. Based on information. And they even created the monetary board. Saka po yung International Currency Exchange or Trading Exchange. Saka po yung in relation to the... Hello, Jess. Opo. So sa tingin mo, dito sa pinag-uusapan nating global wealth, labas na itong central bank dito sa mga usaping ito? O maaari nilang pakialaman? Sawari mo. Kasi po kasi yan eh. You have to understand, bank are owned by investors, no? Or shareholders. Okay. Then? Yung iba ho dyan. Yung iba ho dyan, kung titingnan nyo, yung iba ho, hindi rin naman sana sila yung legitimate owners eh, no? Mm. May mga majority shareholders sila na hindi nakikialam pero nagde-decide ng policies, no? Ang kilala lang kagaya niyan, ang BDO owned by the Sy family. Pero we have to understand, hindi natin alam na second biggest shareholder pala ang mga Romualdez, no? Prior to opo. Okay. So yung mga ganung arrangement, nagkaroon din po ng consolidation ng ang banking institution na wala po yung Far East Bank. Which is owned by Jobo Fernandez when Jobo Fernandez was the central bank governor. He bought Far East Bank and Far East Bank became one of the biggest banks in the Philippines. Ngayon, na-consolidate, nabili po yan ng Equitable Bank. Ngayon, ang Equitable Bank po, nabili ng BDO. Saka po ang UCPD. Pero parang lumalabas na wala sila dito. Hindi sila talaga ang may hand pagdating pa sa pag-usaping global wealth. Pero somehow, hindi ko pa ito i-verify natin kung anong role ng central bank pagdating sa pag-aayos nitong mga global assets na to, no? Kaya nga kasi yung ginto na nakailabas ni Noynoy Aquino di umano hindi pala nila alam na hindi ito pag-aari ng Pilipinas, kundi pag-aari ito ng buong mundo dito sa global wealth na pinag-uusapan. Kaya sige, go ahead, Jess. Lumalabas po kasi ang safekeeping ang nag-safety po ng gold bullion depository ng Central Bank. Yes. And Central Bank oversees and manage the monetary saka precious metal holdings ng Philippines eh. That's right. Hindi lang po natin alam kung ano yung naging arrangement when President Ramos allowed the transfer of ownership and management from the Philippine government to the Banking Association of the Philippines. Yung mga arrangement nila. Yung mga kasi lumalabas dati yung association na yan parang asosasyon ng mga magbababoy. So they have policies and they influence government policies, especially sa Department of Agriculture.
Bureau of Customs, Bureau of Food and Drug, kung may ganun din po yung Banking Association of the Philippines, no? Okay. Dahil it pertains to monetary policies, precious metal trading, foreign exchange currency trading, no? That pertains to the import and export activity of the country's businesses. Okay. So, yun po, may malaki yung influence nila saka say nila how the central bank should implement Okay. and manage. Okay, may tanong rito si Raho. From California to siya. Si Jose Rizal Huba, alias Jose Antonio Diaz talaga ang original na nagmamayari ng lahat ng Divine Wealth? O si Older TVTM? O may iba pang pangalang nagmamayari? O isang tao lang ang lahat ng pangalang ito? Salamat. Dito lang ho ako. Lito eh. Sabi nalilito raw siya. Ang pagkakaalam ko, tinubos nga yan ni Jose Rizal doon sa Espanya. Ngunit tinarantado, trinaydor naman ni Emilio Aguinaldo. Binenta niya sa Amerikano uli. Talaga naman. Ngayon, dito ngayon lalabas ngayon ang hero natin. Papasok ang hero natin. Tinubos ngayon ni Ferdinand Marcos yan. Sa halagang $20 billion. Ayun, ha? Upang, yun na nga, sana walang squatter sa sariling bayan. Kaya tinubos uli niya yan. Kaya aabangan natin ngayon ang kasunod na kabanata. Kapag ito ay maluwalhati nating mairaos dahil isusunod dyan, titulo 01-4. Magandang balita yan, Jess. Tama po, tama. Magandang balita yan dahil yung mga nangamkam ng lupa, mag-ingat-ingat na kayo, magtago-tago na kayo. Kaya yun ang kasagutan doon so far sa nalalaman kong mababaw pa lang. Nagsimula kay Jose Rizal, inagaw ni Aguinaldo, ibinenta sa Amerikano, binenta pa rin sa Treaty of Paris. Iba pa rin yung pagkakatubos doon sa Treaty of Paris yata. At binawi ngayon yan ni Presidente Marcos sa halagang $20 billion. Kaya kapag ito ay nairaos ng maluwalhati, ay magiging masaya ang buong bayang Pilipinas. Well, Jess, siguro hanggang dito muna tayo at mga pahayag na nais mong iparating, ipaabot sa ating mga tagapakinig, nasa iyo pagkakataon. Maraming salamat po sa lahat. Happy New Year nga ho pala, no? Officially, Chinese New Year start in February. Yes. Sana happy na so, tayo. Maganda po yung outlook for, actually, hindi lang tayo yung positive yung outlook, pati yung international community para sa atin. Nararamdaman mo? Oo. Ha? Nararamdaman mo rin? Okay. Apo. Very good, very good. In what sense? Maano ko sa'yo? Unang-una po, for the first time, no? Hindi ba tumatawag? Lilinisin po yung Manila Bay. Inaprobahan na po ni Presidente Duterte yung 7-year LINA program. Marami pong mga informal settlers ang matutulungan na mailipat at mabigyan ng maayos na pamumuhay. And this will give reason for the national government to eventually clean up Manila, Manila Bay. Yan na ho yung pasimula. Kasi kung tutusin, bakit saan galing yung initial 47 billion, no? That's right. So, para doon sa mga informal settlers na mabibigyan ng maayos na tirahan sa pamamagitan ng kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte sa mga sundalo at mga pulis ngayon, nakita ko yung mga housing facilities nila na bago, magaganda talaga. So for sure, maganda rin yung ibibigay na settlement facilities para doon sa ating mga kababayan na mga informal settlers na marirelocate. Ayun. Maganda yan. So looking forward tayo, Jess. Ha? Opo. Okay, sige. Maraming salamat, ha? Hanggang sa susunod. Maraming salamat din po, Ka Anton. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig.
sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat. Yun nga lang po, mahalin natin ang ating bayan. Tulungan po natin linisin yung ating pag-aari. Sige. Okay, thank you so much. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ka, Jess. Yan pa ating naging panahon, si Mr. Jess Romualdez Marcos, na nagpahayag ng kanyang salubin at kanyang opinion hinggil po sa napipintong global currency reset. At dahil binalikan nga ho natin siya, dahil siya lamang ho nagsabi na noon na mayroon ka man dokumentong pinipresenta, sa iyo nga yung nakapangalan, pero kapag pinakialaman mo, hindi ka magtatagumpay dahil hindi naman ikaw ang nagdeposito. Yun, gaya ng sinabi ni Marian, mga dami lamang po sila. Pero balita ko, yung mga dami na naging tapat sa kanilang tinatayuan, sa naging role, sa naging papel, na hindi sila nakialam, hindi nila pinakialaman, mukhang matutulungan pa. Yan talaga. Pero yung mga naging matigas ang ulo, yung mga sa halip na manahimik lang muna at mag-antay at nagpadala sa udyok ng mga financiers, nagpunta ng Hong Kong, nag-claim, tapos makukulong, at yung iba man hindi nakulong, alam din po yan. Alam din po pala. Kaya, sana ma-reconsider ho kayo, pero siyempre wala ho sa atin ng ano yan. may ganun ho kasi na nangyayari, na pinapakita nga sa akin yung mga kabuuan ng cheque. Lakas. Okay. Maris, good evening. Yes, Canton. Sige. Tapos na po ba ang tapos na si Jess. Okay. May pahapon. Okay, pwede po pa akong... Opo, meron po kasing tumawag, nag-check sa akin. Actually, kararating ko lang po dito sa bahay. Kanina ay nasa biyahe pa po ako. Okay. Ang problema, di pala nakuha nila yung aking Facebook account. Sige. Ulitin ko lang po, no? Maris Monforte. Okay. MARIS MONFORTE. Monforte. Okay. Opo. At hindi ko po na-reco kanina kasi medyo nasa biyahe na po ako. Okay. Hindi ko na-recognize si Sultan Saud Mangakop Al-Hajj. Nagpapasalamat din po kami sa aming Prime Minister, paging sa aming Deputy Prime Minister na si Sir Julian Canonoy, at ang lahat ng mga chief ministers, governors, and city and provincial mayors ng tribe. Okay, sige. Thank sir, you. Salamat po ng marami. You're welcome, Maris. Anytime. Bukas ang programa. Thank you, sir. Okay. Mabuhay po ang Wealth of the Nation. Mabuhay. Hahabol ko si Jess dahil nakalimutan kong talakayin itong picture na kanyang ipinost intriguing ha. Pipilit, susubukan natin balikan. Si Jess. Sana pick upin niya yung tawag. Hello, Jess? Hello, Jess. May nakalimutan ako. Hello, Jess? Hello, Jess? Nawala na. Ito kasi pinakikita ko ngayon, itong larawan ni Madam Imelda Marcos at may dalawang Marcos sa likod niya. Nakalimutan ko tanong. Hello, Jess? Hello, Kuya Anton. Nakalimutan ko itanong Nadala ko dun sa pag-uusap natin kanina. Ito may kinalaman dun sa picture na pinost mo. Na nandito si Madam Imelda Marcos, nakaupo, at nandun sa likod niya ay dalawang Marcos. Sino yun? Ano to? Hello po. Yan po weapon ni Presidente Marcos. Ano? Actually
may pinatwas sa college, may nabasa po akong article na inquiry. It talks about the President Marcos. And yung nagtataka daw po yung mga kalaban nila, bakit nasa Mindanao yung isa nasa Visayas. So ano itong circumstansya na ito? Ito ba yung nataga si Madam Imelda noon? Yan po yata yung opo. Okay. Sino yung isa dito? Sino yung totoo? Apo, di po ba? Pareho sila. Pero yung isa medyo matikas kaysa dun sa isa. Apo. Yung original po yung nasa likod. Okay. Tapos yung isa kaya, sino? Wala bang sinabi dito sa Carmen yan po yata yung nasa gilid po, yung po yata yung nilibing sa Hawaii. Si Bundok. Bundok daw yata pangalan nito. Bundok. Okay. Ang source mo nito, sino, Jess? Ano pa? Sino ang source nito? Carmen, text ko po sa inyo. Nakalimutan ko po yung Carmen Pedrosa yata sabi mo. Apo. Okay, sige. Yun lang, Jess, pahabol lang. Okay, maraming salamat. Okay, sige. Ayan. Inihanda ko na kasi yung larawan na yan para ipabatid sa inyo. Ngunit nadala yata ako sa kaninang binalita ko. Hindi ko na natanong kay Jess Romualdez Marcos itong larawan na to. No? Dito yung nataga ang dating Pangulo, dating gunang-ginang. Hindi ako nagkakamali sa Nayong Pilipino pa ito eh. Nag-i-speech siya tapos may biglang lumapit. Pinagtataga siya pero marunong siya ng self-defense. Ginamit niya yung kanyang braso para ipagtanggulan kanyang sarili. Hindi naman siya na masyado nasaktan. At lumabas tuloy na may dalawang Marcos. Yan din po yung mga ugong-ugong na sinasabi na habang ang Presidential Marcos ay nasa Malacanang, yung tunay na Marcos ay nasa Inglaterra, inaayos itong global wealth na ito. Most of the time, nandun pala ito sa Inglaterra. Ayan, Kaya marami pa tayong mauungkat dito. Pagka unti-unti, siguro maglalabasan yung mga nabubuhay pang maaari makapagbigay ng kanilang testimonya tungkol sa enigma, hiwaga ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Okay. Sir, sa Mindoro po siya nataga. Okay. Mindoro ba yun? Okay. Salamat sa paglilinaw. Bueno, siguro hanggang dito muna tayo para sa edisyong Wealth of the Nation Thursday edition. Ang nais na magpapabot tayo ay mag-monitor sa mga balita nating maring bantayan sa YouTube hinggil sa Global Currency Reset. At kung ako man ay makatanggap ng updates, ay tayo po ay mag-broadcast ng walang pasabing in advance because ito ay as it happens. Marami po tayong marami pong maaring maganap anytime today until naganapin ang pupulong dyan sa Davos, Switzerland. So, manatiling nakantabay. Please subscribe sa ating channel, youtube.com/Tony Israel at paki-like na rin po ang Alien Talk, facebook.com/Alien Talk. Okay, so yan na muna sa ngayon. Hindi na po muna akong papadaldal ng daldal. Nasabi ko na yata lahat. At muli, tayo po magsama-sama sa darating na linggo para sa Sunday Super Chat sa YouTube naman. At sisikapin ko po na hindi na ako naglalag. Wala na yung mga ina-encounter na problema dyan sa YouTube. Okay, sige, hanggang dito na lamang po. Ito ang inyong naging lingkod, Anton Israel, nag-iiwan po sa lahat ng isang maganda at mapayapang gabi.